Habang nasa daan sila, nagsasalita ang albularyo. Marami itong ibinibilin kina Haji, kagaya ng alay at dasal. Kailangan din magpakita ng tapang at desididong makausap ang kapre ng walang takot. Tinandaan ni Haji ang lahat ng sinabi ni Tata Estong. Kailangan niyang gawin iyon dahil masyado na siyang napapatagal sa Pampanga. Ni hindi pa niya natatawagan ang kanyang mga magulang para kumustahin man lang ang mga ito. Wala din siyang balita kay Ate Sharon at sobra na siyang nag-aalala. Hindi niya alam kung ano na ba ang nangyayari roon. Pasado 10:00 ng gabi nang dumating sila sa bahay ni Rene. Wala ang nanay at tatay ng binata na ayon mismo dito ay may dinalaw na kaanak sa Cavite at sa Makalawa pa ang bali. Total Biyernes din naman kinabukasan, kinailangan nilang bumalik sa ilog para kausapin na ang kapre. Maghanda kayo ng isang pakete ng mumurahing tsokolate, 20 piraso ng tabako, lambanog at isang tray ng itlog. Iyan ang mga iaalay natin sa kanya bukas ng hapon. Mando sa kanila ni Tata Estong. Sosyali naman pala ang kapring yan, daming hinihingi. Wika ni Rene na hindi nakaligtas sa pandinig ng albularyo. Gusto mo bang ikaw naman ang isunod niya? Tanong nito, kaya napakamot na lang ng ulo niya ang binata at hilaw ng ngumisi. Nagbibiro lang naman po ako, Tata Estong eh. Wika nito. Nilabas naman ni Haji ang mga pinamili nila mula sa kotse. Kanina, habang bumabiyahe sila papauwi, ay namili na sila ng mga kakailanganin gaya ng groceries at toiletries. Dumaan din sila sa Mang Inasal at bumili ng panghapunan. Courtesy of Haji. Magkasalo na silang tatlo na kumakain at tahimik lang na nagpapakiramdaman. Napansin nilang hindi gumagamit ng kutsara at tinidor si Tata Estong. Mas nai-enjoy nito ang pagkain ng nakakamay. Kaya para makihalubilo sa matanda, inilapag na rin ni Haji at Rene ang kanilang mga kubyertos para sabayan ang matanda. Kinabukasan ng hapon, nagtungo na nga ang tatlo sa ilog. Dala nila ang mga alay at pumesto na sa harapan ng puno ng balete. Hinayaan nilang mag-orasyon si Tata Estong, habang si Haji naman ang nangunguha ng litrato. Si Rene ay nagmamasid lang sa ginagawa nila at panakanakang nagsiselfie sa kanyang cellphone kapag naboboard na ito. Ilang beses ding tinawag ni Tata Estong ang kapre. Paulit-ulit na inuusal sa kanyang mga labi. Ang katagang siya lang naman ang nakakaintindi. Sa kahinayaang lumuhod ng pagkatagal-tagal. Kitang-kita ni Haji kung papaano mabagal na naglaho ang mga pagkain kanilang inialay na para bang wala silang inilagay sa parting iyon ng balete. Longya, pati basket dinala. Mahinang reklamo ni Rene na nakita din ang buong pangyayari. Shh! Tahimik! Saway ni Tata Estong at muling tinawag ang kapre. Maya-maya lang nagulat sila nang makitang may kausap na ang matandang si Tata Estong. Kaso lang ang matanda lamang ang nakakakita rito. Pero hindi iyon pinalagpas ni Haji. Sinadya niyang kuhanan ng larawan ang matanda. Kaibigang kapre, pasensya ka na kung nagambala ka namin. May kailangan lang kasi kami itanong sa'yo. Bakit ka pumapatay ng mga kalalakihan at inilulunod sa ilog? Mahina niyang wika na parabang nagtatanong lang sa kanyang kasama ng simpleng bagay. Tumango-tango ito na parabang may sumasagot sa kanya. Pero si Tata Estong lang naman talaga ang nakakarinig. Medyo matagal ding natapos ang pag-uusap ng albularyo at ng kapre bago hinarap si Haji. Ano pong sabi niya, Tata Estong?
Sabik na tanong pa ni Haji. Bumuntong hininga muna ang albularyo bago piniling magsalita. Ang sabi ng kapre, hindi naman daw talaga siya masama. Ngunit sa tagal niya nakatira sa Balete, marami na siyang nasaksiyang karumal-dumal at hindi niya maaatim na manood lang ng ganon. Inamin ng kapre na pumapatay nga siya, pero yung mga pinatay niya ay mga lalaking nagtangkang manggahasa ng mga dalaga, mga lulong sa ipinagbabawal na gamot, o di kaya yung mga hayok sa makamundong pagnanasa. Ilang beses na rin niyang naririnig ang ilang sa mga kababaihan na humihingi ng tulong. Bukod sa naaawa siya sa mga ito, ay naiingayan din siya. Lalo na daw at sa dami ng lugar ay sa harapan pa mismo ng tahanan niya, piniling mambaboy ng mga lalaking iyon. Pinipigilan niya ang panggagahasa at nilulunod ang mga lalaki. Tungkol naman daw sa mga kababaihan, hindi niya intensyon na matakot ang mga ito. Sinadya niya raw na magpakita dahil may mga natitipuhan din siyang babae na napapagawi sa lugar na ito. Ginusto niya lang daw naman na magpakyut. Mukhang hindi rin nagustuhan ng mga babae ang pagpapakyut niya. Kaya naman, halos mawala ang mga ito sa sariling katinuan. Gusto niya lang naman daw makipagkaibigan sa mga ito at ipaalam na siya ang protektor ng mga naaping kababaihan. Pero dahil sa kanyang itsura, ay minasama ng mga babaeng iyon ang kanyang pagpapakita. Napailing sina Haji at Rene sa kanilang mga nalaman. Kung ganoon, mabuting nilalang naman pala talaga ang kapre. Iba lang talaga magkalat ng chismis ang mga tao dahil binabago nila ang impormasyon. Tata Estong, baka naman po pwede kong kausapin ang kapre. Gusto ko lang din naman makipagkaibigan sa kanya. At kung mamarapatin niya, gusto ko rin sana siyang kuhanan ng mga larawan at ilagay sa magazine. Gusto kong ipaalam sa lahat ng mga taong natatakot sa kanya na mabuti naman talaga siya na kapre at hindi masama. Sadyang iba lang ang nasasagap nilang balita tungkol sa kanya. Gusto kong ipaalam na isa siyang bayani na nagtatanggol sa mga dalagang pinagbabalakan ng masama rito. Tumango si Tata Estong at ipinarating kaagad sa kapre ang gustong mangyari ni Haji. Kaibigang kapre, sana naman pagbigyan mo ang kaibigan kong si Haji. Sa kanya nang galing ang mga pagkaing inialay namin sa iyo kanina. Siya din ang magsasapubliko ng iyong katangian bilang isang mabuting lamang lupa. Kaya sana magpakita ka sa kanya. Wika ni Tata Estong. Sa isang iglap, tumingala kaagad sina Haji sa may sanga ng Balete. Maging si Rene ay natakot nang makita ang malaking taong nakapatong doon at nagpapausok ng malaking tabako sa kanyang bibig. May maiitim at mabalahibong katawan, mapupulang mga mata at mabalasik na mukha. Pero sabi nga ng iba, wala silang karapatang husgahan ang isang nilalang porket may kakaibang katangian panlabas. Nakikilala naman kasi ang mga kagaya nila sa kanilang ipinapakitang ugali. Kaibigang kapre, ako nga pala si Haji. Wika pa nito. Hindi malaman kung makikipagkamay ba siya o hindi. Napalunok naman ang laway niya si Rene, na natili sa di kalayuan at hinayaan si Haji na lamang ang makipag-usap. Ngumisi ang kapre at lumitaw ang mapuputi nitong ngipin. Ako si Tumano, kaibigang Haji. Mula ako sa angkan ng mababait na kapre. Pagpapakilala nito, kinausap ni Haji ang kapre. Pinuri ito at pinasalamatan sa kanyang kabayanihan. Nakiusap siya na kung pwede bang kuhanan ang kapre ng larawan na ikinapayag naman ito. Masaya akong makilala kayo, lalo na ikaw Haji. Matagal na kitang pinagmamasdan tuwing dumadaan ka rito at nag-aabang. At nalaman kong isa kang mabuting tao. Tumango si Haji at napuno ng saya ang kanyang dibdib. Kung pwede lang ba na makipagkamay siya o makipagsayaw rito
dahil sa tuwa ay ginawa niya na. Ikaw din naman kaibigang Tumano, kahit isa kang laman lupa, hindi mo ipinakitang malaking hadlang ang iyong angkan para makatulong sa mga nangangailangan. Ipinagmamalaki ka namin. Huwag kang mag-alala, ipapaalam namin sa lahat ng mga tao dito sa inyong lugar na isa kang mabuting nilalang at hindi dapat kinakatakutan ni numan. Maliban na lang doon sa mga taong may binabalak na masama at gustong mang-api ng mga dalaga dahil sa kakapalang magiging bayolente. Wika ni Haji. Hindi naman nagtagal ang kanilang usapan dahil nagkaroon na ng linaw para kay Haji ang lahat. Hindi na din siya natatakot pumunta sa ilog nang siya lang. Nakuhanan niya rin ng maraming larawan ang kapre na kung makapag-post ay para bang sanay na sanay ito na humarap sa kamera. Pagkatapos ng kanilang encounter sa kapre, nagpa siya nang umuwi si Tata Estong. Ihatid niyo na lang ako sa bus terminal mga iho. Ayokong maabala ko pa kayo. Wika ni Tata Estong na ikinakamot ng ulo ni Haji. Nakakahiya naman po yun. Sinundo ka namin sa Malolos tapos sa terminal ka lang namin ihahatid pabalik. Wika niya na ikinailing ng lalaki. Iho, sanay naman akong bumiyahe ng malalayo. Huwag kayo mag-alala, diretso naman ako sa pag-uwi. Hindi naman ako gagala pa na parang mga bagets. Sagot nito sabay tawa. Sa huli, pinasakay na nga lang nila ng pampasaherong sasakyan ng albularyo. Pagkahatid kay Tata Estong, ay umuwi na sa bahay ni Rene sina Haji. Ikaw paring Haji, uuwi ka na rin ba? Umiling ang binata. Dahil na-stress siya ng ilang linggo sa paghahanap sa itsura ng kapre, naisip niyang deserve niya munang magpahinga. Paring Rene, ayos lang ba kung mag-stay muna ako dito sa inyo ng ilang araw? Kahit mga 2 araw lang siguro bago ako umuwi. Tanong ni Haji sa kaibigan. Tumango naman kaagad si Rene. Abay oo naman. Wala naman sila nanay, di ba? Kaya pwede tayo mag-inuman. Tapos ipagkakatay kita ng itik bukas para pampulutan natin. Wika nito na ikinatuwa din ng binata. Uy, ayos yan ah. Sige ba, mukhang masarap yan. Wika ni Haji. Kinagabihan, muli niyang tinawagan ang numero ng kanyang ate. Hindi pa rin ito nagri-ring. Talagang sinasadya nitong wag nilang makontak. Ano ba kasing nangyari kay Ate Sharon? Bakit pa pumasok sa isip niya na maglayas? Tanong ni Haji sa sarili. Habang tumatagal, naglalaho na ang galit niya kay Sharon. Napalitan na lamang ng pag-aalala at pagtatampo. Dahil may mga ganap na pala ito sa buhay, pero wala man lang nabanggit sa kanya ang kapatid. Sumunod niyang tinawagan ay si Syra. Hindi niya din ito makontak. Nawala na din sa isip niyang tawagan ng dalaga noong nakaraang linggo dahil naging abala siya sa pag-iimbestiga sa kapre. Kapag nakauwi na siya ng Maynila, kakausapin niya talaga ito agad. Nahiga si Haji at binlangko ang kanyang isipan. Gusto niyang makatulog ng mahimbing. Makabawi man lang sa ilang gabi niyang pagpupuyat. Pagkagising niya kinabukasan ay medyo tinanghali na. Abala na ang kaibigan niyang si Rene sa kusina. Nakatay na nito ang itik at hinihintay na lang siyang magising. Paring Haji, alika, may niluto akong adobong manok. Baka gusto mong kumain. Alok sa kanya ng binata. Napatango naman si Haji. Nagutom siya sa kakatulog. Kaya naisip niya mag-toothbrush muna bago dumalo sa lamesa. Naging maayos naman ang kanilang pinaghalong agahan at tanghalian. Napagtanto ni Haji na masarap magluto si Rene. Kinahapunan, nakahanda na ang kanilang pulutan. May katagalan pala itong kailangan pakuluin para lumambot. Hindi kasi ito kagaya ng manok na madali lang lutuin. Nakapwesto na ang kanilang pulutan at inumin sa mesita sa may balkonahe. Buong akala ni Haji, 2 lang silang mag-iinuman ni Rene. Pero nagulat siya nang may mga dumating kinagabihan. 3 babae at 1 lalaki.
Ayon kay Rene, ang isa sa mga babae, pati na rin yung lalaki, ay pinsan daw niya. Nakipag-jam ang mga ito sa kanila. Lumapit sa kanya ang pinsan na babae ni Rene. "Hello, ako nga pala si Liza. Ikaw, ano pangalan mo?" "Haji." Tipid niyang wika sabay ngiti. May dalang isang galong lambanog ang mga ito na siyang pinagsaluhan nila. Nanibago si Haji sa lasa. Medyo maasim na mapait. Mas nasanay kasi siya sa wine ni Sir Onad at San Mig Light, kaya nag-a-adjust pa siya sa timplada nito sa kanyang bibig. Mabuti na lang, nasanay din siya sa lasa at hindi na napansing napaparami na ang kanilang nainom. Iyong pinsang babae ni Rene na si Liza ay nakipag-close na kay Haji. Nariyan nakikipagyakapan na ito sa kanya, nagpapakandong at sumasayaw gamit ang cellphone ni Rene na may maharot na musika. Dahil sa kumpiyansa naman sila na wala si Aling Lily o ang nanay ni Rene, ay nagpartner-partner na sila at hindi na namalayan ang takbo ng oras. Ni hindi na niya napigilan ang pagsugod ni Liza sa kanya sa kwarto na kanyang tinutuluyan. "Liza, teka lang." Hindi na niya naipagpatuloy ang pagsasalita nang basta na lang tinawid ng dalaga ang distansya ng kanilang mga labi. Nagulat pa si Haji dahil magaling itong humali. Nakakalasing at nakakadala. Kalaunan, hindi na din pinigilan ni Haji ang kanyang sarili. Inisip niyang minsan lang naman iyon, lulubos-lubusin niya na ang maging bad boy paminsan-minsan. Tutal naman, hindi pa naman sila ni Syra at kailangan din niyang maranasan ang mga ganitong bagay habang maaga pa. Bata pa siya at nananabik pang magkaroon ng experience tungkol sa mga bagay na gusto niyang itago na lamang para sa sarili hanggang sa siya ay tumanda. Kaya naman, bilang isang marupok na binata, pinagbigyan niya ang sarili. Hindi na niya namalayan ang kanilang mainit na paghahalikan ay humantong na sa mas malalim pang pagninii. Hindi niya napigilang angkinin ang babae na alam man niya ang pangalan ay estranghera pa din ang pagkatao para sa kanya. Dala ng kasabikan sa bagay na iyon, kaya nakalimutan niya na ang magdahan-dahan. Pinakawalan niya na ang mabangis na parte ng kanyang pagkatao at walang pagdadahan-dahan. Kaya naghalo ang ligaya at sakit na dinanas ng dalaga. Halos inabot sila ng 2 oras sa kanilang naging personal na aktibidad. Kinabukasan, pagkagising ni Haji ay parang mabibiyak ang ulo niya dahil sa hangover. Sapu ang ulo na bumangon siya sa kama. Maya-maya ay mapapaungol. Pakiwari niya, lalabas ang utak niya sa sariling bungo. Para itong namamaga at pinupukpok ng martilyo. Ilang beses siyang huminga ng malalim para mapawi man lang ang sakit, pero masyado siyang nahihirapan. Sumasakit din ang kanyang dibdib kapag humihinga siya ng malalim. "Grabe, ang sakit ng ulo ko." Daing niya habang pilit inaalala ang mga nangyari noong nakaraang gabi. Gayon na lang ang takot niya nang makitang wala siyang saplot sa buong katawan, na maski ang pinagmamalaki niyang kaligayahan ng mga babae ay nakabuyang-yang, dahilan para kaagad niyang hilahin ang kumot at itakip sa sarili. Nag-init ang kanyang tenga at muling nalito sa kaiisip kung ano ba ang ginawa nila ni Liza. Nilingon niya ang kama pero wala na doon ang babae. Niwala ng bakas na nag-overnight ito doon. Posible bang ginawa lang nila iyon tapos umalis kaagad si Liza? Bakit hindi man lang ito nagpaalam sa kanya? "Langya, ano bang ginawa ko kagabi?" Mas lalong nababaghan niyang tanong sa sarili. Kahit nasasaktan ang kanyang ulo ay pinilit niyang magbihis at ayusin ang sarili.
ni hindi na muna siya naligo dahil pakiwari niya, mapupunit ang balat niya sa lamig ng tubig. Kinabahan siyang muli nang maalala ang ginawa nila ng pinsan ni Rene. Hindi tuloy niya malaman kung nasa labas lang ba ang babae naghihintay sa kanya o baka naman nag-iimpake na para sumama sa kanya. Alam naman niyang hindi lang paghahalikan ang ginawa nila, kundi mas malalim pa roon. Halos mabingi siya sa lakas ng pagdagundong ng kaba niya. Hindi niya malaman kung bakit parang nagsisisi siya sa pagiging marupok noong nakaraang gabi. Pagkuway naalala niya na naman ang kanyang ate. Sinagilahan siya ng konsensya nang maisip na ganito din yata ang ginawa nila. Hindi siya sanay sa lambanog na alam niyang naging dahilan ng pananakit ng kanyang ulo. Lumabas siya sa kwarto at hinanap ang kanyang kaibigan. "Haji, nandito ako!" Tawag sa kanya ng kaibigan na nakita niyang nagbabalat ng 4 na pirasong buko sa labas. Ibinigay nito sa kanya ang isa at ipinainom. "Para saan naman to?" tanong niya rito. "Pampatanggal lang ang over yan. Ikaw ha? Pinodo mo yata si Liza kagabi. Narinig ko kaya ang mga ungulan nyo. Tapos noong umuwi kanina umaga, ay tabingi na ang lakad." Wika nito sabay tawa. Nahiya si Haji. Pagkuway nag-alala. "Iyon na nga pare, wala akong maalala sa ginawa namin kagabi. Hindi naman kasi ako sanay talaga na uminom ng ganyan. Lalo na yung lambanog. Iba pala ang tama." Paliwanag ni Haji. Natawa lang si Rene sabay iling. "Sus, kalimutan mo na yun. Wala kang dapat ipag-alala kay Liza. May steady boyfriend na iyon. Kaya siguradong hindi siya maghahabol sa'yo. Paminsan-minsan ay talagang sumasawsaw lang din sa kasalanan ng palihim. Pero mabait yun. Parang tayo lang din. Mabuting tao, pero kapag may pagkakataon, ay nagpapakasaya rin kaunti." Paliwanag pa ni Rene. Nakahinga ng maluwag si Haji sa sinabi ng binata. Buong akala niya talaga ay mamumroblema na siya sa nangyari. Mabuti na lang talaga at laro lang pala iyon para sa babae. Wala naman sana siyang balak na dagdagan pa ang problema ng kanyang mga magulang. Akala ko pa naman, kagaya siya ng ibang babae. Mabuti na lang, hindi. Wika ni Haji na animoy nabunutan ng tinik. Nakangisi naman si Rene. "Ano ka ba? Hindi lang ikaw ang nabiktima noon. Pero mabait nga yun. Palibhasa, liberated ang mga magulang. Kaya naimpluwensyahan na rin. Pero hindi naman naghahanap ng gulo. Tumutulong pa nga yun sa kapwa eh." Paliwanag ni Rene. Sa araw na iyon ay sinamahan niya ng kaibigan na mamili ng pasalubong kinahapunan. Tinapunan nila ng tingin ang ilog na nadadaanan nila kapag pumupunta sa bayan at ginawayan ang kaibigang kapre dahil nagpakita na iyon sa kanila. Abala ang kapre sa pagtatabako habang binabantayan ang ilang kadalagahan na abala sa paglalaba sa may ilog. So far, nang maipaalam nila sa publiko ang dahilan kung bakit nang bibiktima ng panglulunod ng kalalakihan sa sapa ang kapring iyon, ay wala nang nagpapakitang mga barumbado sa paligid. Lahat ay nagsisikap na maging mabait. Mabuti na lang talaga. Nabalitaan naman nila sa isang YouTube channel ang interview kay Tata Estong, ang tungkol sa kapre na kinausap nila, kasama ang kanyang 2 anonymous na kaibigan. Piniling hindi na sila pangalanan para mapangalagaan ang kanilang privacy at huwag nang dumugi ng mga tao saan man sila magpunta. Kinabukasan ng tanghali, umalis na ng Pampanga si Haji para umuwi ng Maynila. Masayang nagpaalamanan sina Haji at ang binatang si Rene. Nangako pa siya na babalik kapag may libreng oras na wala siyang ginagawa. Nangakong isasama rin ang mga magulang. Naging abala ang mga sumunod na oras ni Haji. Balak niya munang magpunta sa bahay ni Sir Onad para ipasa ang kanyang complete assignment. Pagkatapos nito, balak niyang magpaalam rin muna sa amo
nahahanapin si Ate Sharon at magpapatulong siya sa kaibigan niyang pulis na si Kurt. Siguradong magagawa nito ng paraan ang paghahanap sa nawawalang tao. Ito namang ate niya na masyadong ma-pride, bakit ayaw mo lang magpakontak sa kanya? Gusto niya lang naman na makausap ito ng masinsinan at hilinging umuwi na kung pwede. Kung talagang mahal ito ang lalaki ay hahayaan naman nila. Tutal naman, sumama na ito sa lalaking iyon. Excited naman din si Haji na magkaroon ng pamangkin. Mabuti na lang hindi ganong traffic pagdating niya sa may highway. Inisip ni Haji kung paano ba niya sasabihin sa amo na kailangan niya munang magpaalam kahit mga ilang araw lang. Sapat para mahanap ang kapatid. Nang makarating sa bahay ni Sir Onad, kinawayan niya lang si Carlo at pumasok na sa loob ng bahay. May kausap si Sir Onad sa telepono, kaya pinilit niyang huwag munang istorbuhin. Inabala na lang muna niya ang sarili na tignan ang mga litrato ng kapre na kanilang nakilala sa Pampanga. Napakunot ng noo si Haji nang makitang nagbabago-bago ang reaksyon ng mukha ni Sir Onad, para bang natatakot na hindi mapakali. Balisa pa ito nang ilapag ang telepono. Dahil nakita na niya ang kakaibang kilos nito, nagtanong na ang binata. Ayos ka lang po ba, Sir Onad? Oh, yes! I'm okay, Haji, my boy! Sagot sa kanya ni Sir Onad. Pero alam ni Haji, may nagbago nga sa facial expression nito. Kilala niya ang matanda dahil matagal niya na itong nakakasama. Alam niya kung may problema ito o wala. Kaso lang, ayaw niya namang mas lalong guluhin ang pag-iisip nito at baka mas lalo lang mabalisa. Iniabot niya na ang folder na naglalaman ng mga larawan na nakuha niya mula sa Pampanga. Tuwang-tuwa naman si Sir Onad. Binuksan at tinignan isa-isa. Hindi siya makapaniwala na sa buong buhay niya makakakita siya ng mga ganitong klaseng nilalang, mga kapre, multo at aswang na akala niya nasa libro lang o palabas sa telebisyon makikita. Tunay ngang hindi niya maididebate na masyadong mahiwaga ang mundo at walang ibang dapat gawin kundi ang pangalagaan ito. Magaling! Wala ka pa rin kupas, Haji. Alam ko, lahat ng ginagawa natin magiging isang legacy para sa lahat ng litratista. Tayo ang magpapatunay na may mga pambihirang nilalang talagang nag-i-exist sa mundong ito maliban sa mga tao. Ipinagmamalaki kita, Haji. Alam kong mawala man ako, mas malayo pa ang mararating mo. Wika nito na labis niyang ipinagtaka. May kakaiba sa pananalita nito. Pero hindi na niya pinansin dahil ng mga sandaling iyon ay pinangarap niya na makauwi na ng makapagpahinga. Marami pa siyang kailangan gawin, kagaya ng paghahanap kay Ate Sharon niya. Mga bagay na kailangan niyang pag-isipan at sabihin kay Syra kung papayag na ba itong maligawan. Ayaw niyang matukso pa sa iba dahil sa tuwing nangyayari iyon ay nagsisisi siya. Nagpaalam siya kaagad pagkatapos ng kanilang munting pag-uusap ni Sir Onad. Binati pa niya si Carlo at sinaluduhan ito sa matapat na pagtatrabaho. Hindi pa niya makakalimutang tinawag siyang idol ng lalaki na nakilala lang niya sa maikling panahon. Nagmaneho na siya pauwi nang hindi malang napapansin may kakaiba nang nangyayari sa loob ng pamamahay ng kanyang amo. Lingid sa kanyang kaalaman, may ilang tao ang nakamatiyag sa kanya. Sinusundan siya kahit saan. Inaalam ang mga ginagawa niya. Sinisigurado na hindi na mga aswang ang binabantayan niya. Tinanggal ng babaeng iyon ang shades na suot. Sa kahinarap ang tatlong kasama na nakaupo rin sa loob ng kotseng minamaneho nito. Tinted ang salamin. Kaya kahit nasa tapat pa sila ng bahay ni Sir Onad, ay hindi sila napapansin ni Carlo sa pag-aakalang nakapark lang ito doon.
Kahit kasi nasa loob sila ng subdivision, ay may mga establishmento din na ayon sa mga homeowners ay mas maganda dahil matitiyak nila ang safety ng bawat naninirahan sa lugar na iyon. Hindi na nila kailangan lumabas pa at lumayo. Anything they want ay nasa loob na. Told ya, naghahanap buhay lang iyang si Haji. He's no harm naman talaga sa atin. Minsan, napipilitan na siya makipaglaban kasi nga, hinahabol siya o pinagtatangka ng buhay niya. Let's just say na kahit mga alagad tayo ng dilim, kailangan pa rin natin na maging marangal. Ang paparusahan lang natin ay ang mga taong nagbabalak ng masama sa atin. Kagaya na lang ni Ronald. Alam ko kung anong binabalak niya. Ilalabas na sa publiko ang tungkol sa atin. And I don't want that to happen. Mawawalan tayo ng kalayaan. Papipilitan tayong bumalik sa masusukal na bundok kung saan sa pilitan tayong kakain ng laman loob ng mababangis na hayop. Walang nightlife. Magiging boring lang ang pagkatao natin. Huminga ng malalim ang isa sa tatlong babae na kaharap niya. Tila ba tinatantya ang masasabihin? Sa bandang huli, ipinaubaya ng mga ito sa kanya ang lahat ng desisyon. Tutal, ito naman ang kanang kamay ng kanilang amang supremo. Ikaw ang mag-decide, Cindy. Ikaw ang mas nakakakilala sa subject na kailangan natin patahimikin. Wika nito na ikinangisi ni Cindy. Nakikita ng tatlong kaharap na wala na ang isa niyang pangil. Hindi niya magawang palagyan ito sa dental clinic dahil natatangi ang mga pangil nilang mga aswang. Sa katunayan, nararamdaman niyang hawak ito ng isang albularyo. Kahit natanggal na ito mula sa kanyang gilagid, ay may koneksyon pa din ito sa kanya. Alam niyang kung ano-anong pagsusuri na ang ginagawa ng kung sino mang may hawak noon. Natatandaan niya ang gabing sinugod nila ang bahay ng isang negosyante na pilit nagbabayad ng malaking halaga para lang i-advertise ang tungkol sa mga aswang. Isang malaking pagyurak iyon sa kanilang angkan, kaya sinugod nila ang buong pamilya. Ang balak lang ni Cindy, bantaan ang mga ito, pero nanlaban ang padre ni pamilya na nakatira sa tahanang iyon. Kaya nagalit ang kanilang supremo. Wala naman silang magawa kundi sundin ang utos nito. Kaya napilitan silang saktan ang lahat. Inaamin niya naman na siya ang pumatay sa dalagang anak. Pero hindi niya pinakialaman ang buntis na may bahay. Si Aling Mona, na kinuha niya tagapagsilbi sa bahay ni Ronald ang gumawa noon. Ako naman ay wala ding napapansing kakaiba kay Haji. Kahit isang beses ko pa lang siyang nakita. Nararamdaman kong mabuti naman siyang tao. Wika naman ni Aling Mona. Nagtanguan naman ang iba. Sa katunayan, ni hindi nga peke ang ngiting pinapakita sa kanya ng binata. Palagi pa itong bumabati sa kanya. Kaya naman, ilalayo na natin ang atensyon natin kay Haji, ha? Okay? Si Ronald ang pupuntiryahin natin. May pinalidad sa tinig ni Cindy na kahit malayo na ang binata mula sa kinaroroonan nila ng mga oras na iyon, ay hindi pa din nawawala ang kanyang paghanga. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa kasunod na bahagi nito. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.